Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Title, Malaking Kahihiyan sa Cavite. Pahayag ito ni Congressman Kiko Barsaga. Yan ang pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga laban kay Senator Ping Lacson kaugnay sa lumalalim na usapin sa flood control anomalies. Ayon kay Barsaga, dismayado ang mga Caviteño sa naging paninindigan ni Lacson na umano'y mas pinili pang protektahan sina Marcos Jr. at Romualdez kaysa manindigan para sa taong bayan. Ito yung post, yung exact word ni Kiko Barsaga. Si Senator Ping Lacson ay isang malaking kahihiyan ng Cavite. Mas pinili niyang protektahan si Marcos at Romualdez kaysa pagsilbihan ang taong bayan. Grabing pasabog ng batang kongresista. So, tingnan natin ang reaksyon ng mga tao kung pinapaniwalaan ba siya o hindi. Okay. People who reacted, 6,300, 5,200 ang nag-like, 886 ang nag-heart, tumatawa 147. Ibig sabihin na very small percentage, wala pang 1% ang tumatawa kay Barsaga, hindi naniniwala. 99% pinapaniwalaan nila si Barsaga. Okay, comments. Tingnan natin. Sana ikaw lang, sabi niya, Banat Idol Barsaga. Marilyn Itang. Tama idol ko, panaman sana yan si Lacson pero naging lason na siya sa Pilipinas. Intindi naman ito. J. Flores, hindi lang sa Cavite, kundi sa mas nakakaraming Pilipino. Jomar Olaguer, tama ka dyan, pera-pera labanan at pagkukumpadre yata okay lang yan, hayaan muna. Hindi habang buhay ganyan sila kapalaran. Lawrence Valentin, money changes every Filipino itself, even the leaders changes because of money. Eric Ambrosio, correct, hindi lang sa Cavite, buong Pilipinas, wala namang nagawa yan, to be honest. Enrique Santos, sad but true. Gloria Calumno, tumpak ka dyan, Congressman Kiko. Leo Bihag, tama po. Dito rin sa Cebu, pangit ang pamamalakad. Beboy Siangco, how true. The Gen Z should take a lead in leading a new revolution to change the system in the governance of this country. Wag lang violent revolution. I do not agree. Talo tayo lahat yung nangyari sa Nepal and Indonesia. Against ako niyan. Peaceful revolution. Protest sa social media, protest in the streets, kahit araw-araw, basta walang manggulo. Okay ako niyan. Eleanor Asuncion, exactly. Romeo Sabacan, ganyan talaga ang politiko na walang kabusugan sa pera nagpapaalipin. Ricky Quintana, puro ngaw-ngaw lang si Lacson nung una, ngayon takot ipatawag si Ko at Romualdez. Okay, speaking of Ko, nung una, yung sinabi niya na parliamentary courtesy, hindi pwede, medyo dismayado ako. Ano ba yung parliamentary courtesy na yan? Billions, trillions na pera ng taong bayan ang na-involve, parliamentary courtesy pa. Dismayado ako. Kaya lang, nung kinulit ni Senator Marcoleta, sa wakas pumayag na rin na kung darating si Ko, imbitahan lang. Pumayag na si Senator Lacson, kaya okay na ako. Okay? Ito, kanya-kanya tayong opinion. Ako naman, I can give Senator Lacson the benefit of the doubt. Wala pa akong idea o hindi ko tinatanggap yung idea na parang pinapanigan niya si Romualdez, si Ko, BBM.
I still believe in him. Pasensya na kayo. Kanya-kanya tayong pananaw. Depende. Ito ngayon kay Master Sergeant Gutesa, yung peke na affidavit, okay naman yung sabi niya, let the court decide. Kasi ang mga notary public, under yan ng korte. So, hintayin natin yung investigasyon ng korte. Tama. Tapos yung investigahan ang background ni Gutesa. To me, okay lang yun. Basta wag lang magtanim. Baka taniman nila ng kung anong paninira. Manda kayo. Ibigap kung ano yung background niya. There's nothing wrong. Kasi wala namang, tingin ko wala namang itinatagong masama ni Master Sergeant Gutesa. So kung wala kang nagawang masama, wag kang matakot. Kahit pa imbestigahan ka ng araw-araw, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya okay pa rin yan. Para lalong mapatunayan na yung kredibilidad ni Gutesa is bakit siya nagsalita? Just because of his love of his country. Na pagmamahal niya sa anak niya, mga apo niya, next generation. Kaya saludong-saludo ako dito sa Gutesa. Malaking sakripisyo ang ginawa niya. Sana may lalabas pa. Sana magkatotoo yung sabi ni former congressman, defensor na other marine sa grupo. Yung nagdi-deliver ng basura will come out soon. Humanda kayo kasi hindi nyo maitago ang yung katotohanan, lalabas at lalabas. Kahit anong gawin mong pagtabon, parang dilim. Again, example ko ulit Alright. Ayan, nagdilim. Yan ang nangyari ngayon. May kadiliman. Tinatago nila. Kailang ang liwanag. Darating ang liwanag. Yan na po. And you will know the truth, and the truth shall set you free. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Humanda na yung mga magnanakaw, pera o kaban ng bayan dahil and now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll state clear. I'll state my case of which I'm certain. No, sa sunod na lang tayo kakanta. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Bae Makabulig, so mag-abono mi sa iyang tanam nga kape. So muna ni ang itsura sa kape ni Bae Makabulig nga isa pa kabulan tambok kaayo. So bago pa ni naabunuhan ka isa pa man siya kabulan. So pagatabunan para gyud nga musuyop gyud og abono ang kape. Kining tanom ni Bae Makabulig 1,800 ni siya sa pagkabulan apan upat na ang iyang sanga tanom ni Bae Makabulig. Ug karon man sa pag-aabono maga-spray na pod. Karon mo pod ni ang area ni Dato Landang. So 1,800 gyapon ang iyang tanom. So muna ni ang itsura sa kape ni Dato Makalandang kay mo ni siya ang unang tanom. Kapan ang iyan ni Bae Makabulig, ulahin na to siya nga gitan. Mga tagas na gyud mga dagko na pod.
taganay sanga sa duha ka bulan ng tanom ni Dato Makalandang. Among tanom na kape 14,550. So salamat kayo sa Ginoo sa nagsuporta sa among pagpananom.